Okay, so yan, palakad na tayo, pauwi na tayo mga kabale. So good morning po sa inyo lahat. So eto guys, naglalakad tayo para maalis yung stress at saka yung hindi ko alam kung anong tawag dito, pero anyway siguro tawag dito parang hindi ko lang po, restless ba ang tawag guys mga kabalen, mga Foxter, kasi at the time, so yan, may building na dito sa sports complex. So hindi ko alam anong, kasi yung nabasa ko po sa Googles na ano po ang difference ng simple heart attack, massive heart attack, at saka yung cardiac arrest po mga kabalen, mga Foxter. So three kinds of heart attack ang nangyari, kasi my dad had a massive heart attack, tapos po yung uncle ko had a simple heart attack, and then yung lately nga po yung ate ko nagkaroon po nga ng cardiac arrest po siya. So hindi ko po alam ang mga three difference po no. Actually share ko lang po mga guys, mga kabalen, mga Foxter, ang nangyari. Pero at the time, noon po kasi wala pa pong cellphone, wala pang Google, so pupunta pa po tayo sa library. Ngayon meron ng mga Google po sa ating mga internet. So maganda nga. Ang nabasa ko po sa Google, yung simple heart attack lang, parang nag-stop po yung beating ng heart po natin. Kasi nga po ang uncle ko, March 15, 2024, he died this year lang po, March 15. And then my dad had a massive heart attack 2000, pinatubo po yun, 2000, ano po ba yung pinatubo, panahon po ng pinatubo guys mga kabalen, mga Foxter. So I forgot the date. So yun guys, my dad had a massive heart attack. So yung pagka massive heart attacks niya, yung sabi nila do sa Google, parang yung hindi naman bleeding hindi naman dumugo, parang na-confuse lang po ako do sa difference ng massive heart attack ng dad ko, na parang nag-stop lang o pumping, sabi lang do sa Google. So parang nag-stop ng pumping yung puso niya. And then nga po yung ate ko nga po lately po, nagkaroon lang po ng parang nag-stop, bigla na lang nag-stop yung puso, cardiac arrest po, at the same time na parang bigla na lang nag-stop po yung blood circulation yata. Ewan ko kung tama po yung mga pinagsasabi ko doon sa three kinds of heart attack po, kasi nga my dad had massive heart attack, tapos yung uncle ko nga po he died only ngayong pong March 15, 2024, and lately nga po October 9 yung ate ko nga guys mga kabalen, mga Foxter. So kasi sa bahay hindi ko maano yung kung ano po yung mga ibig sabihin, pero isi-share ko lang po ito. So yung may mga sakit po sa puso po, sana ingat na lang po, kasi nagpa-check up po, parang kumbaga sa kotse po, nagpa-overall po yung ate ko guys mga kabalen. So it's really hard for us not to die my ate at early age ng mga 57 years old guys mga kabalen. So it's really hard to accept the fact na syempre pag nagbablog nga po ako guys, hindi ko pa ma-accept at the time po mga kabalen, mga Foxter. So it's really hard for us to accept na syempre maaga pong kinuha ni Lord yung ate ko, although we know na at the age of 20 years old meron na po siyang sakit sa puso. Pero at this point of time, syempre po sana kung at the age of 80, 70 or 80 we could accept na. Pero talaga pong mariremember ko po yung ate ko, na wala na pong tatawag. Sabi po nga ng mga kaibigan po nga nila na, sabi po ng mga kaibigan nila na tawag dito, iniisip pa lang po ng ate ko yung ibang tao guys mga kabalens, kaysa sa sarili niya. So mabait po talaga yung ate ko. I know that my ate is in heaven right now po mga kabalen, mga Foxter, pero it's really hard to accept. Pero yun nga po, syempre we should accept the fact. So sabi nga nung pare, una-una nga lang daw na panahon. So pero kami kasi hindi po namin matanggap, kasi nga
sa age ng 57 po siya. Siyempre, parang hindi niya pa naabutan yung pagka-senior niya. So, parang hindi na, tawag po dito. So, hindi ko alam anong pwede nating i-term or words po doon sa sasabihin ko, guys, mga kabalen, mga Foxter. Pero anyway, since na sinishare ko lang po yung mga bagay-bagay po, kasi yun nga, tulad na sabi ko po nga kanina, my dad had a massive heart attack. Tapos yung uncle ko nga po had a simple heart attack lang po. Yun, wala po talagang sakit sa puso. And lately nga po, yung ate ko had a cardiac arrest nga po. So, yun ang tinitingnan kong angulo for the 3 kinds of heart attack po ang nangyari for this year. So, guys, mga kabalen, so, kung sino man po yung may sakit sa puso, ingat na lang po, guys, habang naglalakad. Kasi nag-vlog ako sa bahay namin, so hindi ko ma-vlog. So while nag-walk tayo po, guys, so ito nga, sabi ko nga po tulad kanina, wala na pong tatawag sa akin ng ate ko na yung pangalan ko, kasi hindi nga marunong mag-Tagalog ang ate ko, Bet at Chukawari Bale, anong makanyan, ating kayong kailangan, mame, ating kayong kasi atyo kami SM Pampanga, atyo kami SNR, ating kayong kailangan na pa beauty, ating kayong kailangan. So to think of it na yung mga kabalen, mga Foxter, yun ang mariremember ko. Tatawag yung ate ko every now and then kung nasa man sila. So yung sabi nga ng ibang tao nga, mas initindi or mas nagbibigay ng priority ng ibang tao kaysa sa sarili nga niya. Pero anyway, wala talagang ganun ang buhay, guys, mga kabalen, mga Foxter. Ang nakakaalam na lang, guys, mga kabalen, yung si Lord. Pero nasa heaven na yung ate ko. So yun na ang wala. So yun, wala lang tatawag sa akin na yun kung ano yung kailangan, ano yung ever since, ganyan. So nakakalungkot lang, pero we should accept the fact na ang Lord lang ang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. So anyway, guys, mga kabalen, nasa heaven ang ate ko ngayon, in the Lord's in heaven. So nasa Panginoon na siya with my dad, with her parents also, tapos with her parents also, at saka po yung tawag to, with her parents, and with my dad, lolo and lola, and with her parents, and my dad and my sister too. So nandun na sila sa heaven. So magkikita-kita na sila. So soon siguro, hindi lang natin alam kung kailan. Pero yun, guys, siyempre masakit man sa amin kasi yun nga, the early age of 57 nga. Pero anyway, yun, masyadong bata pa para yun. Pero anyway, wala tayong choice because God knows kung kailan talaga tayo kukunin. So God knows kung kailan tayo kukunin ng Lord. So anyway, gusto ko lang po i-share yung mga bagay-bagay na yun, na yun nga, yung 3 kinds of kasi hindi naman po na-stroke yung uncle ko kaya simple heart attack lang. Tapos my dad had a massive heart attack. Tapos po nga lately nga po yung ate ko nga cardiac arrest. So kinugay ko lang yung mga bawat yun. Lately po, babasahin ko anong mga ibig sabihin po yung mga yung simple heart attack lang, kasi sa puso din yun. Yung uncle ko wala sakit sa puso, pero biglaan din po this year, March 15, 2024 namatay. And then my dad had a massive heart attack, hindi ko alam, 2000 something, pinatubo days pa po yun. So I forgot the date. So tapos lately nga po yung ate ko nga, lately nga yung ate ko had a cardiac arrest nga po, guys, mga kabalen, mga Foxter. So gusto ko lang i-share, pero mamaya titingnan natin kung ano ibig sabihin ng mga 3 kinds of heart attack or simple, yun nga, simple heart attack, massive, and nag-google ko na po, at saka po yung cardiac arrest. So nag-google ko na po kagabi. So
hindi lang ako makapagsalita in the house kasi syempre hindi pa rin po nating maiwasan na umiiyak paminsan-minsan, because syempre po rest in peace na po yung ate ko, pero kailangan natin na we should accept. Dito muna tayo habang hindi tayo makalipat. So dapat tanggapin na lang natin siya, guys, mga kabalen, mga Foxter. Anyway, mamaya babasahin ko anong ibig sabihin ng heart attack, massive, and cardiac arrest. So see you later, mga guys, mga kabalen. Don't forget to follow, like, and subscribe. Road to 250 po tayo, guys, mga kabalen, mga Foxter. So see you later, guys, mga kabalen, mga Foxter.